Ayan, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, pagpasensya nyo na po, yung mga boses ng pastor natin ngayon, puro groggy, no? Kakakape po namin yan tuwing kami nagmi-meeting. Ayan, so ngayon po, tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay saglit na manalangin at hilingin po natin ng pagpatnubay ng ating Panginoon sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay yumuko. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kami, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu na sa ganun, Panginoon, hindi lamang tumalima sa aming mga isipan, hindi lamang, Panginoon, ito ay tumanim sa aming mga puso, kundi ito rin, Panginoon, nawa ay makita po sa buhay ng bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito, ikaw po ang patuloy naming maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. Our topic for today is teach the Word. No? Ano ba yung word na ituturo natin? It is the Word of God. Teach the Word of God. Yan. Ngayon po, this month, ang ating pong tinatalakay po na series or topic is about Christian being a missionary. Every Christian is a missionary. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo ay kinomisyon ng ating Panginoon to do missions? Diba? Lahat ng mananampalataya na tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, tayo pong lahat ay ikinomisyon din ng Panginoon to share the gospel. Every one of us is a missionary. At ngayon po, being a missionary, ano po yung dapat nating i-develop sa ating mga karakteristik being a Christian? No? Una po, sinasabi ng ating series po, last per Sunday, ito po ay dineliver sa atin ni Pastor Jerwel, na kung saan sinasabi niya, being a Christian, we should learn and we should preach the Word. Naalala niyo po ba yung topic po na preach the Word last per Sunday? Yan, no? Isa po yan sa dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya, preaching the gospel, preaching the Word of God. And last Sunday, kailangan matibay din ang pundasyon ng pananampalataya ng isang Kristiyano, no, na nagpapahayag ng ebanghelyo. That's why we are being reminded by the Word of God last Sunday that we should meditate the Word of God. Diba? We should meditate the Word of God kasi ito po yung gagamitin natin. Naalala ko po yung isa sa mga sinabi sa akin ng mentor ko back then, no, ako po ay nasa PBIAS. Sabi niya sa amin, na mga mini-mentor niya, ano ang inyong ipapangaral? Ano ang inyong ipipreach if you don't know the Word of God? So that's why sinasabi niya, kailangan ninyo laging i-meditate ang salita ng Diyos. At ngayon po, isa pa po sa isang mga tungkulin na dapat gampanan ng isang mananampalataya bilang isang missionary, aside from preaching the Word of God, we should also teach the Word of God. Teach the Word of God. At yun po ang ating tatalakayin sa umaga pong ito. Atin po munang basahin ang ating pong talatang pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Ito po ay mula sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. It is a very familiar passage for all of us. Kabisado niyo po ba yung passage na to? Matthew 28, 19 to 20. Ano pong sinasabi dito? Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them what I have commanded you. And behold, I am with you always till the end of the age. Yun po yung sinasabi po dito. At ngayon po, gusto kong i-emphasize sa inyo yung verse 20. Sabi sa verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. Sinasabi po dito sa Great Commission, ang lagi po kasi natin ditong ine-emphasize is yung verse 19. Ano po yon? Go and make disciples. Okay? It's all about sharing the gospel, preaching the gospel, and winning souls for the glory of God. Yun po yung ating ginagawa sa verse 19 as we preach the gospel, preach the word of God. Pero,
nakakaligtaan natin yung pangalawa. Ano po yung pangalawa? Sabi dito, we should also teach them. Hindi lang po tayo nag-win ng souls, kundi dapat tinitrain din natin itong mga kumikilala sa Panginoon para sa susunod na henerasyon, sila naman po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon. Kahapon po, napaka-fruitful po ng joint meeting ng National and Local Board. At meron po kong isang mahalagang takeaway mula po doon sa aming meeting. At ito po yung isa sa mga katagan. Nire-recall ko po ito habang kami pauwi. Hanggang makauwi po ako, sabi ko, kailangan ko ito ilagay sa aking presentation. Sabi ko, nire-recall ko yung exact word, pero ito po yun. Mako-confirm naman po ito ng mga kasama ko po kahapon. Sabi po dito ng ating pong Brother Noel Abisamis, ito po yung kanyang statement kahapon. Sabi niya, kaya ang ibang churches ay namamatay dahil we are too focused in winning souls. And we fail to develop workers. Kaya mag-grow man tayo in numbers, pero wala tayong na-train na workers, walang magpapatuloy sa ating nasimulan. Ito po yung sinabi na ating po Brother Noel kahapon sa aming meeting. At napakagandang reminder po sa atin ito na yes, marami man tayo na-win ng souls, pero wala namang worker na nag-aalaga sa kanila. Wala namang worker na nagtitrain sa kanila. And later on, mamamatay lang din yung church. Na walang magpapatuloy kung ano yung sinimulan natin. Kung ano yung sinimulan ng mga tapat na lingkod ng Diyos na nauna sa atin. Kaya tignan niyo po, marami pong mga churches ngayon, kung hindi po nag-i-split, no, ay natutunaw na lang po ng kusa. At meron po tayo ilang mga iglesia na ganon, na ano pong dahilan ng kanilang pagkalusaw, hindi po walang miyembro kundi nawawalan ng pastor. Nawawalan ng mga leaders na magpapatuloy na magtuturo ng salita ng Diyos sa kanila kung papaano mamumuhay bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos. Kaya po sinasabi rin po dito ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Paano po natin to i-entrust doon sa mga faithful men? Paano natin to i-entrust doon sa mga next generation? We need to teach them. Kailangan ituro natin sa kanila, ipakita natin sa kanila kung paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya at siguraduhin na ito ay maipapasa rin po nila sa susunod na generation. Sa susunod na generation. Dito po sa ating iglesia makikita ninyo ilang salin po ng generation na ang dumaan. At ang nakakatuwa po dito, praise the Lord, dahil marami po tayong mga leaders ngayon na product po ng Sunday School. Isa po yun sa proseso na dapat nating i-maintain dito po sa iglesia. Teaching them to obey the Word of God, to do the will of the Lord. At yun po isa sa mga magandang kwento po, isa sa mga magandang pahina na meron po na isinulat ang Panginoon sa ating iglesia. Ibig sabihin po, we are not failing sa bagay po na to. Pero dapat natin itong ipagpatuloy. At ang tanong po, paano natin ito ipagpapatuloy? Ito nga po yung sinasabi kanina ng verse 20 sa Matthew 28, teaching them what I have commanded you. What I have commanded you. Teach the word. Teach the word. Ano po yung dapat natin gawin? Meron po tayong tatlong bagay na dapat gawin as we teach or before we teach the word of God. Number one, we should acknowledge first the authority of the word. Kasi ito po yung ipapangaral natin . Ito po yung ituturo natin sa kanila. Okay? Kaya dapat alam mo kung ano yung tinuturo mo at bakit mo ito tinuturo. Doon po sa tanong na bakit ko dapat ituro ang salita ng Diyos sa kanila, doon mo po masasagot ang tanong, ano ba ang meron sa Biblia, sa salita ng Diyos, kung bakit dapat ko ito ipangaral at ituro sa mga kapwa ko mananampalataya. Mananampalataya. Ito po sinasabi sa 2 Timothy 3:16.
all Scripture is breathed out by God and profitable for, number 1, teaching. Number 2, for reproof. Number 3, for correction. And last, for training in righteousness. In righteousness. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano na nagsasabi na ang Biblia po, ito po yung manual ng isang mananampalataya. Ito po yung manual natin na dapat sundan kung paano tayo dapat mamuhay bilang isang mananampalataya. We should recognize the relevance of the Scripture in all of the areas of our life. Marami kasi mga Kristiyano na hindi nila alam kung ano ba ang role, ano ba yung relevance na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nakakatuwa po, may ibang mga mananampalataya na talagang gusto naman nila mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero marami ring mga mananampalataya na hindi na hinahawakan ng Biblia, kundi ang hinahawakan na lamang nila is yung mga books na sinulat ng ibang mga author, Christian author, at ito na yung ating sinusundan ng ating pananampalataya. Na kung saan hindi na natin binubuksan ang Biblia. Pero alam niyo po, lahat ng kinakailangan natin sa buhay natin bilang mananampalataya ay matatagpuan po natin sa Biblia. At ito po yung una nating dapat ipangaral, dapat ituro sa kanila. Ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia? At ano ba ang Biblia na dapat nating pag-aralan at ipamuhay? At ipamuhay. Ikalawa po, teach with the understanding that Scripture is God-breathed and profitable for all aspects of life. Hindi lang po ito profitable for teaching. Nabanggit kanina, it is also profitable for reproof and rebuke, for correction. Diba? Dapat itinatama natin ang mga maling gawi ng ating mga kapatid sa pananampalataya using the Word of God. Iba po kasi sa atin, minsan approach tayo, brother, sa tingin ko, mali yung ginagawa mo. Mali na agad yung kanyang approach. Bakit po? Kasi ginagamit lang natin ang ating sariling pananaw upang itama ang mali nating nakikita. Dapat po ang approach natin, kapatid, ayon sa salita ng Panginoon, mali ang iyong ginagawa. Sapagkat ang pamantayan natin ng pagtatama ay ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Hindi lamang po sa pagkokorek, kundi ito rin yung ginagamit nating manual. Training in righteousness. Sa paghuhubog sa ating mga kapatiran sa pananampalataya kung paano mamuhay ng tapat sa Panginoon. At lagi po natin ito naririnig sa preaching. Read the Bible. Study the Bible. Magkaroon ka ng personal devotion. Isa yan sa dapat mong gawin at hubuging disiplina sa iyong buhay. Pangalawa, manalangin ka sa Panginoon. Kaya nga po ang goal ng ating prayer team po ngayon, ma-develop sa buhay ng mga Maranatans na ang prayer ay part ng ating lifestyle. Na maging part ito ng ating lifestyle. Dahil sa pamamagitan po noon, doon po tayo makakapamuhay ng matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa po? Do not neglect the fellowship ng mga mananampalataya. Iron sharpens iron. Kaya ito rin po sinasabi sa Hebrews, na huwag niyong kakaligtaan ng mga pagtitipon, sapagkat diyan tayo ay lumalago bilang mananampalataya, sapagkat nagkakaroon tayo ng pagkakataon magpalakasan. At yung iba sa atin, nakakalungkot lang po, kasi hindi nila kinikilala yung authority ng Biblia. Kaya ano pong nangyayari? Kapag sila ay nagkakasala, sila po ay lumalayo sa Diyos. Lumalayo sa Diyos. At yun po nakakalungkot. Kasi hindi nila ina-acknowledge o maaring hindi nila nakikita ang kalagahan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. At hindi nila alam kung anong sinasabi nito tungkol sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ano po ba sinasabi ng Panginoon? Kung tayo man ay nagkasala, hindi naman tayo ginawang perpekto ng Panginoon nung tayo ay kanyang iligtas sa krus ng Kalbaryo. Pero tayo po ay pinababanal ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng ating Diyos Ama. Pero hindi buhay natin ang kanyang ipinapakita
sapagkat ang nakikita ng Diyos Ama ay hindi tayo, kundi si Kristo na nasa ating buhay. Hindi po perpekto. Sabi nga ni Paul, tayo pa rin inananahan sa ating katawan na punong-puno ng kasalanan. Corrupted po yung ating body. Kaya ang lagi pa rin natin ginagawa, kahit gustuhin man natin gawin ang kalooban ng Diyos, hindi natin magawa, nag-i-struggle tayo because of our corrupted nature, our sinful nature. Kaya anong sinasabi dito? We need to train. Kailangan natin palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating spiritual na buhay upang mapagtagumpayan. Upang mapagtagumpayan ang mga tuksong dumarating sa atin at makapamuhay tayo ng matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kayo po'y umaatin ng AG, nasa lesson po natin to ngayon. No? Mamaya, yung mga AG leaders and assistant, meron po tayong nurturing. Isa po ito sa ating pag-uusapan po. Di ba? Because it is part of our lifestyle. It is part of our Christian life. To acknowledge the authority of the Word. And last, apply Scripture to address personal, societal, and global issues. Alam niyo po, nakakalungkot. Yung iba, alam naman ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero hindi marunong tumindig pagdating sa mga usaping ganito. Kagaya nga po ng sinabi ng ating song leader kanina, marami sa atin natatayo na nahihirapan humarap at tumayo at manindigan sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung ano yung pinaniniwalaan nating tama at ayon sa Biblia, para sa mata ng tao kasi, ito ay mali. Kaya hindi tayo tumitindig sa mga issues na to. Ano ba yung mga issues na tinutukoy natin? Dito sa Pilipinas, pinag-uusapan at mainit ulit ng usapin sa Kamara pagdating po sa divorce. Anong standpoint mo bilang isang mananampalataya ng Diyos tungkol sa divorce? Di ba? Agree ka pa ba sa divorce? Pastor, paano naman kung yung asawa hindi na masaya sa kanilang pagkasama? At ang susi para sumaya sila ay divorce. Hindi po ganun. Ano pa sinasabi ng salita ng Diyos about divorce? Di ba? Tumitindig po ba tayo sa ganitong klaseng mga issue? How about death penalty? No? How about same-sex marriage? How about abortion? Tayo po ba ay tumitindig at nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito at kung anong sinasabi ng salita ng Diyos? How about LGBTQ+? Ito po'y talamak sa mga kabataan ngayon. At meron pa silang boldness na tumayo at tumarap and fight for their preferences. Tayo ba mga mananampalataya? Ano ang take natin? Alam mo ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na to? Can you stand in front of them and tell them na kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol dito? Alam niyo po, marami po akong estudyante po ngayon na nagsasabi that they are member of the LGBTQ+ community. At tamang-tama po na yung aming subject is Introduction to World Religion and Belief System. At nandoon po kami sa pag-aaral about Christianity. And they asked me, hindi naman nila ako kilala bilang pastor, and they asked me, Sir, totoo po ba na ang mga member ng LGBTQ+ community ay hindi po pinapayagang pumasok na simbahan? Tinanong ko sila, sino nagsabi sa inyo? No? Ang nagsabi daw sa kanila ay yung mga taga-simbahan. Di ko naman na-confirm kung ito ba ay Christian churches o kaya naman Evangelical, Baptist, or Catholic Church. No? Pero alam ko iba sa kanila are Roman Catholic. Di sinasabi nila, hindi daw po pwede. Ang sabi ko sa kanila, ito yung sinagot ko po sa kanila. Sabi ko sa kanila, hindi naman bawal. Actually, welcome nga kayo sa church. Sabi ko sa kanila, welcome kayo sa church. Pero, baka iniisip ninyo, kaya nagiging bawal, kasi yung naririnig ninyo ng mga itinuturo ng mga religious leaders, kagaya ng mga pastor, ng mga pari, ministro, kung sino man yung leader ng inyong iglesia, is against your preferences and philosophy in life. Now, preference ba't gusto mong marinig mula sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos
ay kung ano yung gusto mo lamang marinig. Pero pag hindi umaakma ang sinasabi ng Diyos at tinuturo nila sa mga kagustuhan mo, ayaw mo nang pakinggan. Ayaw mo nang pakinggan. And sinabi ko sa kanila, alam nyo kung anong totoo. Welcome kayo sa church. And in fact, God loves you. Mahal ka ng Diyos. And sabi ko sa kanila, let me clarify my statement. Mahal ka ng Diyos. Hindi sa kung sino at kung ano ang iyong ginagawa. Kung hindi, kung papaano ka nilikha ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos bilang isang tao na kanyang iniibig ng lubos. Pero, ang ayaw ng Diyos ay kung ano ang iyong ipinapamuhay. Kung ano ang iyong ginagawa. At yun po ang totoo na sinasabi ng Biblia. God loves all the sinners, but He hates our sins. Alam po ba nating lahat ang bagay po na yun? No? Kung minsan, naalala niyo po ba yung parable of the lost son, prodigal son? Para tayo nagiging yung kapatid, nung natagpuan at nagbalik loob ang kanyang kapatid, at nag-celebrate sila, pinag-celebrate siya ng kanyang ama, and yung isa nagmamaktol, bakit siya pinaghahanda mo, ako hindi mo pinaghahanda? No? Tuwing may nagbabalik loob sa Panginoon, na ganito ang kanilang background, na dating mga drug addict, dating leader ng isang gang, no? At nagbalik loob sa Panginoon at naging pastor, uy, dating drug addict si pastor. No? Uy, dating tulak ng droga. Yun ang lagi natin. Doon pa rin yung ating condemnation na ipinapato sa kanila, which is hindi tama. Kasi hindi naman, wala tayong karapatan to condemn them, but to lead them in Christ. At yun po yung sinabi ko sa kanila. At natutuwa po ako sa response ng mga bata. No? Sabi nila, ganun po ba yun, sir? No? Mahal pala kami ng Diyos. Kasi lagi nilang naririnig sa mga tao, sa paligid nila, is more on condemnation. Hindi natin sinasabi sa kanila ang totoo. Pero sabi ko sa kanila, gusto nyo punta kayo sa church. No? Punta kayo. Kaso malayo, taga Valenzuela po sila. Sabi ko, welcome namin kayo doon. Pero don't expect the church to accept your way of life, to accept your preferences. Kasi hindi kanila ito tolerate. Itutuwid nila ang iyong buhay ayon sa salita ng Panginoon. Bilang mananampalataya, kaya ba nating i-address ang mga personal, societal, and global issues kagaya nito? Isa po yung sa hamon sa atin sa panahon natin ngayon, na tumindig ang mga tunay na mananampalataya at paano natin ito gagawin kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kaya po, on the second point, after you acknowledge the authority of God, you must study the Word diligently. Kinakailangan mo ngayong pag-aralan, kinakailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit po? Sinasabi po dito ni Paul kay Timothy sa verse 2 Timothy 2 verse 15. Ito po yung karugtong ng 2 verse 2 na binasa natin kanina. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Paano natin pangahawakan ng tama at ituturo ng tama ang salita ng Diyos kung hindi naman natin ito inaaral ng mabuti? Hindi natin ito inaaral ng mabuti. Kaya nga po pinapaalalahanan ni Paul si Timothy, Timothy, gawin mo lahat ng iyong makakaya to preserve your living testimony as Christian, as children of God, and rightly handling the word of truth. The truth or the biblical truth na sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po ang mahirap sa pagtuturo ng salita ng Diyos, na meron nakikitang kapulaan sa iyo. Sapagkat ikaw mismo na nagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi nakikitaan kung ano ang iyong mga itinuturo. At yun po ay isa sa mahirap gawin.
Kaya yung iba hindi natututo sa kung anong tinuturo natin sa kanila sapagkat tayong mismo ay hindi natin ipinapamuhay ang ating ginagawa. Kaya lagi tayong pinapalalahanan ng salita ng Panginoon, do your best to present yourself to God as one approved. At paano natin i-develop ito? Study the Word of God diligently. Study with a humble heart, seeking guidance from the Holy Spirit. Alam niyo po, hindi totoo yung sinasabi nilang madali mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi po madali mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi maraming ididil sa iyo ang Panginoon as you study His Word. Halimbawa, mabigat ang puso mo sa isang tao dahil may alitan kayo, hindi pagkakaunawaan, and napunta ka dun sa devotion mo, no, na sinasabi doon, love your enemy. Forgive your enemy. Diba? Dinidil ka ngayon ng salita ng Panginoon to forgive. Kinokorek ka ng salita ng Panginoon. But if you will not humble your heart sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ka papatalo sa sinasabi nito. Ipipilit mo kung ano ang iyong gusto. Diba? Pastor, masarap talaga uminom ng alak hindi ko mabitawan. Sinasabi dito sa salita ng Panginoon, i-preserve mo ang temple of the Holy Spirit which is your body. Pastor, hindi ko talaga maiwasan Paglabanan mo. Diba? Kahit walang nagko-correct sa iyo ng mga kapatid sa pananampalataya, but when you start studying the Word of God, reading it, marami din sa iyo ang Panginoon. At masasaktan ka. Kaya marami, itinitiklop na lang ang Biblia, binabalutan ng plastic at dinidisplay na lang. Ano na lang ang binabasa? Yung mga libro, yung mga hindi ko matatawag na commentaries, pero mga inspirational books mula sa mga Christian authors. Yun na lang binabasa, hindi na yung Bible. Bakit? Kasi perspective na ng isang tao yung nakalagay doon Di ba? Kasi ayaw natin masaktan sa kung anong katotohanan. But if we will humble our heart and seek the guidance of the Holy Spirit, we will be able to know the truth that comes from the Bible, from the Word of God, at dapat natin itong ipamuhay. No? Pwede rin naman po tayong gumamit ng mga supplementary resources, kagaya po ng mga concordance. May mga Bibles po na mayroong mga concordance na tumutulong sa atin upang maunawaan yung salita ng Diyos, yung Biblia. Meron tayo pong mga tinatawag na study Bible. Sino po dito may mga study Bible sa bahay? Ang study Bible po, ang kaibahan niya doon sa normal na Biblia yung binabasa at ginagamit natin, merong mga notes sa gitna or mga footnotes sa ibaba na tumutulong upang unawain yung mga bagay na mahirap unawain para sa mga normal na mananampalataya. No? Kasi hindi naman lahat tayo kayang unawain yun. Even yung mga nag-aaral nga po sa Bible School, kung minsan nahihirapang unawain. That's why we are also using study Bible. O kaya naman po, pwede kayo gumamit ng mga commendable na commentaries. No? Si Louis Berkhoff, okay yung kanyang theology. Si Wayne Grudem, pwede nyo gamitin yung systematic na kanilang mga commentaries to help us deepen our understanding of the Bible. Of the Bible. Pag sinabing study, hindi lang po tumutukoy ito sa pagbabasa. Hindi po ito Bible reading lang. Kundi talagang inaalam mo at pinag-aaralan mo ang salita ng Panginoon upang malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos. At hindi lang po ito hindi lang po natin ito pwedeng gawin na tayo lang. Nagagawa natin ng tayo lang. Pero mas maganda kung nag-i-engage din tayo sa mga group study to sharpen our knowledge and application. Kaya po meron tayong mga discipleship group. Meron po tayong mga accountability group na kung saan tayo po ay nagpapalitan ng ating mga insights sa kung ano yung mga na-discover natin mula sa Biblia. Kasi hindi po tayo pare-pares ng mga discovery sa salita ng Panginoon. Kahit isang verse ang ating pong binabasa at pinag-aaralan, maraming mga insights ang ini-impress sa atin ang Diyos through the Holy Spirit. And we can share it to others.
No? Kaya umatin po tayo ng mga accountability group. At nakakatuwa po, last February, kami po ay nag-meeting, nagkaroon ng nurturing. And since then, halos lahat, hindi halos, lahat ng grupo nakapag-meet na. Wow, praise the Lord. And we are praying na maging consistent yung mga meetings. No? Yung mga meetings natin sa ating accountability group this year. This year. Diba? Study the Word diligently. And we should acknowledge also, as we study the Word of God, it will transform our lives. It will transform our lives. Hindi pa pwede nag-aaral ka ng salita ng Panginoon at hindi ka binabago ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Sapagkat habang inaaral natin, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, unti-unti rin binabago ng Diyos ang ating buhay. Pero yung iba, ayaw tanggapin ang mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sabi nga po dito ni Dwight L. Moody, the Bible was not given for our information, but for our transformation. For our transformation. Hindi pa pwedeng aralin mo salita ng Panginoon, hindi mo tatanggapin ang mga tinuturo ng salita ng Panginoon, mga pagbabago nais ng Panginoon sa buhay mo upang ituwid ang ating pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang kalooban. That's why I urge every one of you to prioritize daily study of the Word, applying its truths in our lives and presenting our lives worthy of the gospel. Tingnan mo yung buhay mo ngayon. Worthy ba ang buhay mo na humarap sa Diyos at mangaral ng kanyang salita? Magturo ng kanyang salita? Kung hindi, let's start studying the Word of God diligently. And last, live according to the Word of God. Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul, of spirit, of joints, and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Of the heart. Ano pong sinasabi po dito? We must understand that the Word is not just a book, but it is a living entity that transforms lives. At yun po nakakatuwa. At yun po ang isa sa maganda sa salita ng Panginoon, sapagkat talagang babaguhin ka ng Panginoon tungo sa matuwid na pamumuhay. If we will be able to apply the Word of God to our lives before teaching it to others. Before teaching it to others. Lahat po tayo kinomisyon ng Panginoon to teach, to pass the Word of God, the biblical truth to the next generation. At dapat hindi lamang natin to na tinuturo sa kanila, binibigay sa kanila yung mga instructions, sinasabi, kundi dapat nakikita rin sa ating mga buhay. Dapat nakikita rin sa ating mga buhay. And we should always recognize the words, the power of God's Word to convict and transform hearts. Iba kasi sa atin, sinasabi natin, parang hindi siya tinatabla ng salita ng Diyos. Ilang beses ko na siya sinabihan tungkol sa salita ng Diyos. Bakit parang hindi nagbabago ang kanyang buhay? Parang useless ata yung salita ng Panginoon. Hindi na siya kayang baguhin. Hindi po totoo yun. Alam niyo po, kumikilos ang Panginoon. Hindi man natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon. But if we will teach them, we will show them the truth, biblical truth, unti-unti po ito babasagin ang kanilang mga matitigas na puso upang sila ay baguhin ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay may mga matitigas na puso hanggang ngayon na hindi mabasag-basag, hindi natin maisuko sa Panginoon. Start reading the Bible. Studying the Bible. At makikita mo, unti-unting binabasag ng Panginoon ang iyong matigas na puso hanggang sa ikaw ay tuluyang magbago. At kung ikaw ay may mga pagkakasala at ito ay nagiging cause ng iyong paglayo sa Diyos, hindi po tama yun. Sapagkat kung tayo ay nagkakasala, ibig sabihin lamang po nun, dahil tayo kasi ay nalalayo sa salita ng Diyos, kaya hindi na tayo nag-guide
nawawalan tayo ng direksyon kasi tayo mismo lumayo doon sa direksyon. Kaya tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala. Kaya ano po sinasabi ng salita ng Diyos? Kung ikaw ay nahuhulog sa pagkakasala, lumapit ka sa Panginoon by reading His Word. Kasi alam niyo po, hindi totoo yung sinasabi nila na hindi ka na mapapatawad ng Diyos dahil sa malalang kasalanan na ginawa mo. Kahit gaano kalaki ang kasalanan na ginawa mo, alam niyo ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, handa ka niyang tanggapin at patawarin. 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful. He will forgive you and He will cleanse you from all unrighteousness. From all unrighteousness. Kaya kung ikaw may guilt sa puso mo dahil sa iyong pagkakasala at pinili mong lumayo sa Diyos, kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko na hindi tama na ikaw ay lumayo sa Diyos, kundi ikaw dapat ay mas lumapit sa Diyos nang makita mo ang pag-ibig ng Diyos, ang katotohanan na sinasabi ng Diyos na ikaw ay mahal niya at handa ka niyang patawarin sa iyong mga pagkakasala. Pero ano yung action na dapat mong gawin? Confess. Paano ka magko-confess? Lumapit ka pabalik sa Diyos. At huwag lumakad palayo sa Diyos. Kung hindi ka handa humarap sa mga kapatiran, why not? Humarap ka sa Diyos. Kasi you are not responsible naman sa pagharap sa kapatiran, sa kung anong kasalanan na gawa natin sa Diyos. Sapagkat tayo ay liable directly to God. Kaya una mong lalapitan, hindi ang mga kapatiran dito sa iglesia, kundi ang Diyos. And the Lord will lead you sa kung ano ang dapat mong gawin upang mabalik ang iyong fellowship sa mga anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos. Hindi po tayo perpekto. Tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala. At malaki ang tendency na mahulog tayo sa pagkakasala kung tayo ay malayo o lumalayo sa salita ng Diyos. Lumalayo sa Diyos. Pero kung malapit tayo sa Diyos at nandito ang tulong ng ating mga kapatiran, lumiliit ang tsansa na tayo ay mahulog sa pagkakasala. Sa pagkakasala. Kaya po, isa sa mga action plan na ginagawa po ng ating church in dealing with our sinning brothers, lagi namin, number 1 namin nire-recommend sa kanila, have a personal devotion. Listen to the preaching. Listen to the Word of God. Write a reflection sa kung anong mga sinasabi ng Panginoon sa iyo, sa iyong mga binabasa, sa iyong devotion, sa iyong pakikinig ng mga preaching, pag-attend sa mga fellowship, pag-attend sa iyong accountability group, and you will see the work of the Lord in your lives. Ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. It's not about the process, but it's about the principle of the Bible. When we sin, we must approach the gracious throne of the Lord and confess our sins, and God will forgive us. God will forgive us. Ganun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na matigas na ang kanyang puso at hindi na siya magbabago. But with the help of the Word of God, nothing is impossible. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon at nais ng Panginoon baguhin ang buhay mo, walang makakapigil doon. Kahit ikaw mismo. Now, Pastor, asan po dito yung teach the Word? Asan po dito yung teach the Word? Di ba po topic natin is about teach the Word, but you teach us how to study the Word. Alam niyo po, sa amin po mga teachers, there are 2 types of teaching. Alam ni Sister Dorsey ito. Meron tayong tinatawag na formal teaching and informal teaching. Sa formal teaching, ganito po yun. Kagaya ng ginagawa ko po, directly ko pong ini-instruct, dinidetail sa inyo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. That is a formal teaching. Yung Sunday school natin, yung ating mga accountability groups, seminars, conferences, and etc. Those are formal teaching na didetali sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Pero alam niyo po, isa sa mga effective way of teaching, hindi lang nag-i-instruct ka sa mga estudyante,
sa mga kapatiran kung ano ang salita ng Diyos. Kung hindi, dapat din ito nakikita sa buhay mo. And that is the informal way of teaching. Show it to them. Model it to them. And be a living example of the biblical truth na tinuturo mo sa kanila. At kahit hindi mo ito ituro sa kanila, pero nakikita nila ito sa iyong pamumuhay, they will be able to learn. Madidiscover nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Madidiscover nila ang salita ng Diyos. That's why po sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ano po ang dapat natin gawin? Una, walk by faith. By faith na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Babaguhin ng Diyos ang buhay natin. At by faith na gagamitin ng Diyos ang buhay natin to teach others. To teach others. Second, walk with God. Walk with God. Anong ituturo mo sa kanila kung ikaw mismo hindi mo kilala ang Diyos at tinuturo at pinapahayag mo sa kanila? Kung ikaw mismo hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung personal devotion natin araw-araw, our prayer life, and our fellowship with the believers. And last is walk your talk. Walk your talk. Ipamuhay mo kung ano ang tinuturo mo na salita ng Diyos. Na salita ng Diyos. Ito lang po yung action plan and application na meron po tayo at the end of this sermon. Talk and walk like Jesus. Teach them kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon and live what you teach. Live what you teach. In this way, we will be able to teach the Word of God to our disciples, to our brothers and sisters in the Lord. In the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon po na inyong ibinigay sa amin to remind us kung gaano kahalaga ang iyong mga salita sa buhay namin bilang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. At nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito ay hindi lamang pumasok sa aming isang tenga at lumabas sa kabila, hindi lamang tumalima sa aming mga isipan, kung hindi ito, Panginoon, nawa ay maging totoo sa aming mga buhay. Lord, most of us are struggling in studying your word, and having our personal devotion. We are struggling in our prayer life. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ay naririyan kasama namin. At kami, Panginoon, ay patuloy mong pinapatatag. Kami ay patuloy mong pinapalakas sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mag-aral ng iyong mga salita, na lumapit sa iyo, and to strengthen our relationship with you by communicating to you, Lord. At nawa, Panginoon, as we communicate to you, by faith, Lord God, transform our lives. At gamitin niyo po ang buhay namin bilang ehemplo ng iyong mga salita sa aming mga kapatiran. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy po na lumakad sa katuwiran ayon sa iyong kalooban na aming matatagpuan sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.